Okay na, bro? Sige. Pray muna tayo. Si Paul. Sige, manalangin po tayo. Amang dakila, salamat po sa pagkakataon muli na ito na kami makapag-aral patungkol sa pag-iebanghelyo. Salamat sa nauna na naming pag-aaral patungkol sa evangelism and the pluralistic society. Salamat sa kalinawan ng iyong salita patungkol sa mga kinokontra ng mga punto ng kabilang panig. Salamat sa kalinawan ng ebanghelyo mo. Sa panahon nga na ito, Panginoon, ay samahan niyo pa rin po kami sa aming pag-aaral patungkol naman sa pag-iebanghelyo at sa concern ng decisionism. Bigyan niyo po kami ng liwanag sa mga pag-aaralan namin mga punto. Magkaroon kami ng malusog na mga pag-uusap patungkol rito at patuloy niyo pong bigyan ng karunungan ng aming tagapagturo, ang aming pastor sa kanyang gagawin sa oras na ito. Sa iyo po namin tinataas ang lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you, bro. Sige. So, lecture 6 tayo out of 16. So, may 10 pa after this. Pero tigda 2 lecture siya kada Saturday. So, kapag may turo tayo ng Saturday, 2. So, sa mga susunod, 7 to 8, lecture 7 to 8 ang pag-uusapan natin. Again, galing ito sa Grace Ministerial Academy na lecture notes. Kaya yung iba dyan may homework, may mga assignment, may mga research. Dahil requirement yun sa amin before. Tapos, ang gumawa nito si Pastor Noel Espinosa. So, credit ito kay Pastor Noel. So, ngayon, pag-uusapan natin another current evangelism at tinatawag na decisionism. Makaka-relate na tayo kanina dun sa universalism, pero ngayon, mas makaka-relate tayo dito sa usapin ng decisionism. Dahil tinuturo ng scripture hanggang sa history na may emphasis tayo sa message. Kung ano yung tinuturo, ano yung message, ano yung content, ano yung substance, yun yung focus. Maging as clear as possible, as faithful as possible doon sa, sabi sa Jude, to the tradition, to the teaching that has been handed down to the church. Kung ano yung tinuro, yun kailangan maging faithful doon. Pero ang nangyari, pumunta na doon sa shift na mas nakafocus na sa results kaysa doon sa message. Ano yung magresulta, gaano karami magjo-join, gaano karami papamember, gaano karami tatanggap. Andun na nakafocus imbis na sa message. Kaya naman, para mas dumami yung results, good results, pumasok yung idea ng methodology. Ibig sabihin, kailangan mas galingan yung method para mas marami yung kumilala, mas marami yung tumanggap kay Jesus. At dahil ganon yung nangyari, naging talagang focus doon sa decision, ma-secure yung decision ng mga nakikinig kaysa sa totoong conversion. Mas kailangan ma-secure yun. Iniisip na. Kaya si D.L. Moody, hindi ito against sa kanya, kasi may mga magagandang contribution si D.L. Moody bilang isang evangelical. Pero, ito, makikita natin dito yung decisionism sa words niya. Sabi ni D.L. Moody, it makes no difference how you get a man to God, provided you get him there. Sabi niya, kahit anong paraan ang gawin mo, basta makapunta siya sa Diyos, okay lang. Pero yun yung pag-uusapan natin eh. Yung methodology na may pinanggalingan na theology. Kaya sila gumagawa ng ganito mga methods dahil meron silang underlying na paniniwala. At yung pag-uusapan natin, ano yung paniniwala sa usapin ng decisionism. Nakabase siya sa teaching. Ano ba talaga yung tinuturo. So, history muna tayo, kasaysayan. Historical and theological roots. Ito ay revival ng Pelagianism kay Charles Finney. Si Charles Finney ay isang Presbyterian. Kasi talagang mas maraming Presbyterian dati after ng Protestant Reformation. So,
Isa siyang Presbyterian sa panahon na nanlalamig yung maraming Kristiyano. Nanlalamig lahat. So gusto nila magkaroon ng, in a sense, ng revival. Mas marami yung ma-convert, mas marami yung ma-sanctify. At historically, tinatawag siyang Pelagian kasi yung Pelagianism, nagtuturo siya na kayang lumapit ng isang tao sa Diyos ng sarili niyang desisyon. Desisyon niya ng sarili yon, tapos makakalapit siya sa Diyos nang walang tulong ng biyaya. So, of course, hindi naman full Pelagian si Finney. Pwede natin sabihin na semi-Pelagian siya. Pero, sinasabi no na pwede mong loobin na lumapit ka sa Diyos given the right persuasion. Galingan mo lang. Galingan mo lang mangumbinse, kikilala kay Jesus yan. Basta maging swak lang, tama lang yung timpla ng pagtuturo mo, sure ball na magiging Christian yan. Kaya si Finney, he gave a lot of emphasis sa mga arrangement ng meetings. Gusto niya ng atmosphere ng excitement. Kailangan matitira yung emotions ng mga makikinig. Para saan? Maximum effect. Yun ang may gusto nila, ma-move talaga yung mga tao. So, eto actually, kung gusto nyo, may systematic theology to si Finney. Pwede yung tignan yon. So, eto yung sabi ni Finney sa lectures on revival of religion. By the way, bakit siya may lectures? Isa siya sa tinatawag na father of modern revivals. Father of revivalism. Kasi ang daming mga quote-unquote, naging Christian dahil sa kanya. Kaya siya tinatawag na revivalist. Pero ganito yung theology niya. Ganito yung paniniwala niya. Kaya meron siyang lectures on, kumbaga in terms lang outward success, kung paano successful si Oriel Balano, successful din si Charles Finney sa history, sa panahon nila. So, basahin natin. Pabasa ako, Bro Jero. Yung lectures on revival of religion. Expect to promote religion without excitement, peace and progress, and concern, until the restoration believes in support of the word, put down the religious excitement. It's vain to try to promote religion except by counteracting excitement. There must be excitement sufficient to wake up the dormant moral Powers. Kaya kitang-kita dito na may pagka-Pelagius talaga si Charles Finney. Kasi paniniwala niya kung yung kamunduhan daw, ine-excite sila ng kamunduhan, para daw maging Christian sila, kailangan ng religious excitement. Kailangan pa-excitin mo rin sila sa Christianity. Kapag hindi mo daw ginawa yun, unphilosophical yun, kapag hindi mo daw ginawa yun, paano magigising? Yung quote-unquote dormant moral powers. Ibig sabihin, sinasabi niya na meron ng puso para sa Diyos yung mga tao. Kailangan mo lang siyang gisingin. Nasa sa loob na nila. Yung pagkamaka-Diyos, nasa sa loob na nila na gusto nila yung Diyos. Kailangan mo lang siyang gisingin. Kaya, yun yung paniniwala ni Charles Finney. So, tinatawag yung mga technique niya sa panahon nila na new measures. New measures. May dalawang example. Una, yung protracted meeting. Pwede natin tawagin itong evangelistic campaign. Isang meeting kung saan evangelism lang talaga yung purpose. So, evangelism used to be regarded as an ongoing task of the church sa public preaching, sa regular witness, sa testimony ng mga members ng church, sa ordinary vocations. Ganun yung normal sa panahon nila. Rather sa panahon ng apostles, sa panahon ng mga church fathers, na naliligtas yung mga tao sa public worship. Naliligtas yung mga tao sa family worship. Naliligtas yung tao dahil may kumuusap ng mga Christian sa kanila. Kaya sa kalakalan ng history, hindi kailangan ng evangelistic period. Etong time na to, evangelism lang.
Walang ganun kasi normal na siyang nangyayari. Sunday by Sunday, nagpipreach ng word. Normally, sa mga families, naririnig din yung gospel. Tapos kapag may mga kakilala, nakakausap din tungkol sa gospel. Kaya hindi na necessity in the longest period ng Christianity na may isang time na pang evangelism lang. Kasi part na siya ng normal. Normal na buhay, normal na pamilya, normal na church. Sabi nga ni Brother PJ sabi niya, ang dami nang nadadagdag sa church natin na wala pa tayong evangelistic ano niyan. I mean, ang ibig niyang sabihin, doon sa katulad ng ibang church, may, eto, evangelistic period natin ha, wala pa yon. Kasi yun yung normal. Normal na sa families na ituturo, normal na individual na tuturo, normal kada preaching, nasasabi yung gospel. At doon nakakakilala yung mga tao. Pero, hindi tayo against doon ha. Sinasabi lang natin, walang necessity na gawin yon for the longest time sa history ng Christian Church. Hindi yan sinasabing mali yun, again. Pero, ginawa yun ni Charles Finney sa new measure na yon na specialized arrangement. Pero, ang extra doon, there is an extraordinary glitz and excitement. Talagang nakafocus yon sa methods kaysa sa message. Katulad na itong tinatawag na anxious seat. Meron silang, doon sa meeting nila, lahat ng tao nandun. Tapos may mga nakareserbang upuan. Special na mga upuan. At yung tawag nila, anxious seats. Pag na-convict ka daw sa message, upo ka doon. Kailangan upo ka doon. Parang may outward na pagpapakita na inward ay na-convict ka sa kasalanan mo. So parang katulad ito ngayon ng altar call. Kasi pag altar call, kung sino mga na-convict dyan, lapit na kayo sa unahan. Isuko niyo yung buhay niyo kay Jesus, lapit sa altar. Hindi nga altar pulpito, sa harapan ng pulpito. Naranasan ko yan, nung Bible baptist pa ako. Na litong-lito ako, save na ako Ligtas. May music pa. Tapos ang tagal, ayaw tumigil. Hanggat di ka malapit. Hanggat yung huling attender doon na, hindi talaga titigil sa pagtawag sa altar call. Tapos, ikaw, Christian ka na, nakukonvict ako. Sabi ko, alam ko na kapag Kristiyano ka na, hindi ka na pwedeng maging hindi Kristiyano. Pero dahil sa ulit-ulit ako, lapit ako ng lapit, ilang beses na ako nakalapit, pang 9 na beses ako nakalapit. Pero ganun yung nangyari sa anxious seat sa panahon nila Charles Finney. At kung sino yung mga uupo doon sa mga anxious seat na yon, sila ay magbibigay ng public confession sa public confession of their willingness by occupying those seats at sila ay ika-counsel. So from the previous direct call to come to and call upon Christ, may additional physical act. Kasi ang message ng gospel, sabi ni Jesus, repent and believe the gospel, for the kingdom of heaven is at hand. Diretso, ikaw mismo, lumapit ka sa Diyos, lumapit ka kay Kristo. Yun ang message sa New Testament. Pero ngayon, ang nangyari, may upo ka muna, tapos saka ka lalapit sa Diyos. So, ganun yung mga nangyari. And later, napopularize ito dahil sa mga popular evangelists. Popular evangelists, sila D.L. Moody, sila Billy Sunday, sila Billy Graham. So, kaya kapag may mga crusades, mga ganyan, ganun yan. So, ngayon, sa panahon natin, merong raising of hands naman. Sino dito tumanggap kay Jesus? So, yun na. Pag tumas ka ng kamay, iniisip nila, Christian na to. Ganun nga nangyayari. Maka-attend ako minsan sa junction, sa Kahinta, ng isang GIL church. Naka-attend ako doon. Mas matindi. Kasi hindi nga kami nag-reasons Umattend lang kami. Tapos naging Christian na daw kami. Christian na naman kami noon. Antindi. Wala nang reason, altar call. Umattend lang kami. Tinawag na kami sa unahan. Tapos dineclare na kami. Christian na sila. Grabe. So, pero, hindi bago yun. May nangyari na sa history. Na katulad kay Charles Finney. So, ito yung mga theological roots nila. Paniniwala nila na kailangan mo lang gisingin yung puso, tapos magiging Christian ka na. Gigisingin mo daw, nasa puso na daw natin yan. So, paano natin i-define yung decisionism?
Ito yung definition. Methods and schemes that connect the call to a saving response to the gospel to a call to do an outward act as its representation. Kapag merong mga dictated prayer, sundan mo ko sa panalangin, itaas mo yung kamay mo, lumapit ka sa altar. Kapag may mga ganyang klase ng panlabas na act, tinatawag sila na gawin nila yun, nakafocus dun sa methods, yan ay tinatawag na decisionism. Nakakagulat. Isa dito sa The Open Bible. So, isa itong, may mga study Bible tayo, di ba? Ayan, study Bible. May mga comments dyan. May mga comments sa gilid para ipaliwanag yung mga nakabasa sa text. So, dito sa Open Bible, ito yung sabi. Ito ay comment doon sa Revelations chapter 22, verse 17. Sige. Pabasa po ako, Ate Lorna. Yung nandyan ako. Invite the person to by faith accept the Lord Jesus Christ as his personal savior. Say something like this. Tom, will you kneel with me in prayer? Now ask him to pray after you the prayer of acceptance. Continue in this manner until you have led him through prayer. Now, when you have finished leading him through prayer, stand up and say, Tom, did you by faith accept the Lord Jesus Christ as your prayed? When he answered yes, take him by the hand and say, upon the authority of God's word, you are now a child of God. Yan. Thank you po, ate. Grabe, no? Grabe, sabi. Mismong step by step. Nandun sa Open Bible, sabi doon na ganito gawin mo. I-lead mo siya sa prayer na ganito. Kaya minsan yung mga tracts, may ano na lang blank na lang pangalan. Ako si blah blah blah. Kinikilala ko mga kasalanan ako. Pag sinabi nila yon, Christian na sila. Kaya antindi, sabi, by the authority of the word of God, you are now God's child. Anak ka na ng Diyos. Ngayon, pag binabalikan natin, parang hindi tama yon. Pero marami gumagawa yun noon hanggang ngayon. Kasi ito yung kinasanayan nila. Actually, ginagawa ko rin yan nung Bible Baptist ako. Pupunta kami sa kalsada. Sabi ko, 5 minutes lang. Papaliwanag ko sa kanya yung tracts. Nililid ko siya sa prayer. Iko-congratulate ko na siya. Anak ka na ngayon ng Diyos. Naalala ko pa yung mga times sa ganun. Sipin niyo, ganong klase ng paniniwala na dahil sumunod sila dun sa prayer, Kristiyano na sila. Sabi nga ni Paul Washer, sabi niya, kung meron mga naging Christian sa pamamagitan nito, hindi sila naligtas dahil dun sa sinner's prayer, naligtas sila sa kabila ng sinner's prayer. Kung humilos pa rin yung Diyos, kahit na mali yun, yung ganong klase ng method. Hindi dahil tama yung methodology, kasi ganon din ginawa sa akin Naging Christian ako dahil nag-Bible study, Bible study kami, pero bago pa kami bigyan ng sinner's prayer, naintindihan ko na. Nabuksan na yung mata ko. Hindi pa ako pinapasunod, kasi dulo na yan Di ba pinapasunod na, bigla nabuksan na yung isipan ko na, yun pala kaya pala may cross. Kaya pala namatay si Jesus. Kaya pala, hindi ko nababayaran yung kasalanan ko. Doon ko naisip na, totoo pala, ito pala yung pag-asa ko. Ibig sabihin, kahit hindi ako ilid doon, Kristiyano na ako na. Pero, ginamit pa rin yun. Doon sa conversion ko. So, ito yung characteristic sa invitation ni Billy Graham. Sabi niya, God is speaking to you, get up. Come right now. You have to come by faith. You need Christ. You get up and come. Kailangan nilang tumayo. Kailangan nilang lumapit. Para mangyari yun. So, maobserbahan natin itong dalawa. Una, yung paglapit nila kay Kristo,
ay nakadepende sa actions nila at verbally repeated prayer or physical getting up and coming. Kung wala yon, wala silang sign na naging Kristiyano na yung tao. Wala silang sign na na-convert na siya. So iniisip nila, kapag ginawa nila to, senyas to, na Kristiyano na sila. So mamaya pag-uusapan natin yan. Ano ba yung mga tamang signs para malaman kung Kristiyano na isang tao? Pero ito, sobrang easy. Easy way na para i-identify. Taas ka lang kamay, ma-identify na kita na Christian. Pero alam natin, may ibang sign ang tinuturo ng Bible para makilala mo na kung Kristiyano na isang tao. Pero mas mahirap. Ito mas madali. Pero hindi tayo tinawag sa mas madali. Kundi kung ano yung tinuturo ng Scripture. So, ano pa? Yung assurance ng salvation ay nakadepende dun sa human witness of an immediate decision. Sino magsasabi na Kristiyano na siya? Yung nagturo. Sino magsasabi na, Christian ba yan? Christian, ako nag-share sa kanya eh. Nakita ko, nagtaas siya ng kamay. So, nakadepende dun sa tao na na-sure siya sa salvation niya. So, sure ako sa salvation ko kasi sabi niya. So, isipin niya, pag binalikan ako nung siniran ko ng gospel sa kalsada, sabi mo, Christian ako. Isipin niya, ha? Paano natin ito mako-connect sa doctrine ng conversion? Ang conversion ay pagiging mananampalataya. Ano yung connection nito doon? Una, explain muna natin yung conversion. Ang conversion, tinuturing natin ito na yung active human side sa pagbabago na nag-occur dahil tinawag ng Diyos sa isang makasalanan by grace. So, inwardly, kumilos yung Diyos, baguhin yung puso, pero outwardly, may pagpapakita talaga sa side ng mga tao na nagbago siya. May pagbabago sa kanya. Yun yung conversion. May pagbabago sa kanya. Nagsisi siya, nanampalataya siya, naging Kristiyano siya. Na-convert. So, yung regeneration sa side yun ng Diyos. Hindi natin kayang ipanganak muli yung sarili natin. Diba? Kaya mo bang ipanganak yung sarili mo physically? Hindi. Passive tayo doon. Nangyari sa atin yung ipanganak tayo. Ganon din sa regeneration, sa new birth. Ipapanganak tayo spiritual, passive tayo, wala tayong magagawa doon. Yung Diyos yung dahilan kung ba tayo pinanganak spiritual. Kung paanong pinanganak tayo physical, wala tayong, ang pinapaere yung nanay, hindi yung bata. Bata, ako. Si Light, ayaw pa rin lumabas eh. Dami nang sinaksak ng mga gamot kay Lori, ayaw pa rin lumabas. Hindi mo pwede sabihin, labas na. Wala yun. Passive yung bata. Ganon din yung Kristiyano. Kapag naging Christian siya, nangyayari sa kanya yun. Yung pagkapanganak na muli. So, the Holy Spirit inwardly transforms the sinner's depraved nature to awaken it to the call of the gospel. Pero yung conversion, yun yung human side na nakikita sa faith at repentance. Makikita natin nagsisi siya at nanampalataya siya. Tapos, yung occurrence ng conversion sa kanong regeneration, instantaneous. Mabilisan. Isang beses na nangyayari. May definite time kung saan nangyari siya. Hindi ito process. Hindi siya progressive. Hindi siya tuloy-tuloy na nangyayaring nako-convert. Isang beses siya. May simula siya, may starting point siya. At yung regeneration at yung conversion na yun, tinuturo natin na magkasama siya. Kapag pinanganak ka ng muli, mananampalataya ka, magsisisi ka. Pag pinanganak ka muli, kumilos yung Holy Spirit, magsisisi ka sa kasalanan mo at mananampalataya ka. Pero, hindi natin china-challenge yun kasi truth yun. Pero ang china-challenge natin ay yung idea ng may sense ng instant conversion as a whole sa buong buhay. So, preceding the moment of regeneration at conversion is a whole process that involves illumination. Ang illumination ay pagtuturo ng Diyos, paglilinaw ng Diyos, and conviction of sin, and etc. Ibig sabihin,
hindi lahat ng conversion ay unang beses nilang narinig yung truth na yun. Hindi lahat ng conversion ay unang beses nilang narinig yung truth na yun. Marami nang ginawang pagkilos yung Diyos sa buhay nila. Normally kasi may mga special cases nga tulad ng mga baby. May mga special cases doon sa mga may mental abnormalities. Totoo yun. Pero normally, hindi pa converted yung tao, may mga nangyayari na. Kaya nga ang turo ng scripture, ang kingdom ay parang tinanim na buto. Maging yung parable ng sower, may tinanim muna. Hindi agad tumubo, pero tutubo yun. Pero may naitanim na. So, yung conversion ay instant, pero hindi ibig sabihin nun na dun lang siya nakapakinig at agad-agaran, dun agad siya. Mako-convert kung kailan niya na napakinggan ito. So, yung decision, akyan ng will, totoo yan, pero it only follows the understanding. Mauuna na maintindihan bago ma-convert. Again, ordinarily ito. At yung understanding na yon, may times na process siya. Yung understanding. Pero dun sa whole understanding na yon, hindi yun yung duration ng conversion niya. Kung kailan siya magsisisit mananampalataya, yun na yung conversion niya. Pero yung conversion na yon, may past. May mga kinilos na yung Diyos. Hindi totoo na dito lang kumilos yung Diyos. Sa time ng conversion. Hindi pa tayo Christian, hinahanda na tayo for the time na ma-convert tayo. So, therefore, yung whole weight ng gospel must bear on the mind. Only and through it upon the will. Bago siya mag-desisyon, may naintindihan siya. Bago siya mag-decide, bago siya mag-actively repent, actively believe, may nangyari na sa kanya buong buhay niya. So, kasi yun yung case eh. Dahil instant yung conversion, therefore instant din dapat yung process. Dapat pag shinerang kita ng gospel ngayon, maniwala ka na. At gagawin kong lahat. Yun yung decisionism. Gagawin kong lahat para ma-secure. Wala nang susunod. Wala nang, kailangan, pag tanim ko ngayon, tubo agad. Pag tubo, bunga agad. Ganon. Ganon yung decisionism. Gagawin ko yung lahat. Isipin nyo, nagtanim, may pataba agad, buong araw na agad. Bakit wala pa? Ginawa ko naman lahat ng tama. So, isipin natin yun. So, yun yung case na inire-refute dito. Pero, paano naman yung times na sa New Testament, may mga immediate conversion? Talagang, sineran sila ng gospel, tapos naging Christian agad sila. Sa New Testament, paano yun? So, there are cases when, with people who have already in possession of basic truths. Naniwala sila nung kinausap, kunyari, yung eunuch, kinausap ni Philip, ni Deacon Philip. Masasabi natin na siya ay isang proselyte. Masasabi natin na, kasi pumunta siya ng Israel eh. Meron siyang nung Isaiah scroll. Sabi pa nga sa napakinggan ko, yayamanin to. Kasi eunuch siya nung reyna. Kasi hindi ka pwede magkaroon ng scroll dati, basta-basta. So meron tong position at pera para magkaroon siya. Pero dun sa influence na yun, ginamit niya para sa faith. Para doon magkaroon siya ng copy ng Isaiah. So, ibig sabihin, bago pa nangyari na ma-encounter siya ni Philip, may knowledge na siya. Sinabi niya lang, hindi niya fully maintindihan, pero binabasa niya na. May alam na siya, mayroon na siyang background. Yung mga Jews at proselytes, ano na sila? They were soaked in fundamental truth. Bago nila dumating si Jesus, may alam na tong 12 na apostles. Yung mga ibang sila John nga, sila Andrew, saka si John, disciples nga sila ni John the Baptist eh. So bago pa nila mapakinggan yung gospel at makakilala, may history na sila ng knowledge. Alam nila yung Old Testament. Alam nila yung lumang tipan. Ngayon, pagdating naman sa mga Gentiles na walang alam sa Judaism, sa Old Testament, makikita natin na process yung nangyari. Kunyari, Thessalonian Church, Corinthian Church, Ephesian Church. Nagtagal dyan si Apostle Paul.
Tapos, nagturo muna siya. Kaya mababasa nyo rin sa New Testament, kunyari sa Book of Mark, sa Book of Luke din, para sa Gentiles yun. Pinapaliwanag nila yung tinuturo ng Old Testament. Kesa sa Book of Matthew. Ano agad si Matthew? Alam na kaagad ng readers ko yung sinasabi ko pag kinote ko to. Pero sa ibang mga Gospels, ina-explain pa nila kasi ganito yan eh. Kasi ganito yan. Sa Book of John din, may ganong sense. May commentary pa si John dun sa nangyayari. Bakit? Kasi kailangang mas ipaliwanag sa mga Gentiles kaysa sa mga may alam na. So, ibig sabihin, kapag proselyte, katulad nila Cornelius, nung eunuch, alam na kaagad nung witness, nung nagsishare ng gospel, na may alam na sila. Pero kapag walang alam, dumadaan muna sa basics. Ito yung sino yung Diyos, sino yung tinuturo ng script, ano yung kasalanan. Ayan. Dumadaan muna doon para mas maintindihan nila kung ano yung gospel. So, yung bottom line, para sa early evangelist, iniisip nila na kino-communicate nila yung gospel message in a manner that will secure understanding. Yun ang main point palagi. Ang pinaka-goal nila, maintindihan. To secure, sabi nga ni Pastor Noel, ang goal ng teaching at preaching is to secure maximum understanding. Yun palagi yung goal. Kasi from there, doon kumikilos yung Diyos. Para sa mga ignorant pagans, mas matagal yung process. Kasi mas tuturuan pa sila eh. Mas marami pang kailangang ituro sa kanila. So, yun, securing the maximum understanding. Naalala ko dun sa parable ng sower. May 4 na lupa. Yung una, walang naintindihan. 0. Kaya sinabi, yung demonyo, parang siya yung ibon na kinuha yung itinuro sa kanya at umalis. Siya yung talagang hopeless na hopeless. Kasi hindi niya naintindihan yung napakinggan niya. Yung dalawa, medyo may hope pa. Kasi at least yung sa pangalawa, although fruitless din, pero mabato. Nag-ugat konti lang. So understanding pa rin, konti lang yung naintindihan niya. Kaya hindi siya tumubo. Yung pangatlo, naintindihan niya. Kaya lang, nasakal naman siya ng mga tinik. Kasi masyado siyang busy sa mundong to. Yung pakialam niya sa pera, yun ang iniisip niya una, bago yung turo ni Jesus. Naintindihan niya, pero may sumakal. Tapos yung pang-4, naintindihan niya, tapos bumunga. Wala nang hadlang. Pero sa lahat ng yon, ang point is understanding. Yung pagkakaintindi. Yun yung goal ng nagtuturo. Kasi hindi mo naman kaya i-convert yung puso ng tao eh. Ang kaya mo ay maintindihan niya fully. Kaya kapag nagkaroon kami ng homiletics dati sa kasama yung CCRBC, ang goal ng mga preachers is to be as clear as possible. And to be less unclear as possible. Kasi yun lang yung kaya namin gawin. Yun yung best na kaya namin gawin para sa pagtuturo ng gospel. Maging sobrang linaw para maintindihan nila. Na nandun yung substance, of course, ng gospel. Pero hindi kaya ng mga nagtuturo na baguhin yung puso ng mga nakikinig. Ang pinakakaya nilang gawin is to be as faithful as they can be and as clear as they can be. Kung merong i-improve, sabi nga nung lolo ni Charles Spurgeon, sabi niya, si Charles can preach the gospel better than I am, but he cannot preach a better gospel. Sabi niya, itong apo ko, kaya niyang i-preach yung gospel ng mas maganda kesa sa akin. Pero hindi niya kayang mag-preach ng mas magandang gospel. Kasi isa lang yung gospel eh. Pero may paraan kung paano siya ituro ng mas malinaw, ng mas exact, mas aalisin yung kawalan ng clarity. Pero hanggang dun lang at the end of the day. Hanggang dun lang yon. At para yon sa understanding. So, ang warning dito, i-reject natin yung mga methods na
ang gusto ay instant results rather than clear teaching. Ang gusto natin, clear teaching, hindi instant result. Yun yung gusto natin na, gusto ko ngayon agad maligtas to. Ano tayo, impatient tayo eh. Samantalang tayo, hindi naman tayo agad. Hindi tayo isang beses lang kinonfront, tapos kumilala agad tayo. Nung last Saturday ko yata, dun ko lang naalala habang nag-uusap tayo na yung sinabi ko na akala ko first time kong marinig yung gospel nung third year ako, nung Bible study. Pero naalala ko na years before, mga grade 6 ako or first year, na nagbabasa na pala ako ng purpose-driven life ni Rick Warren na regalo ng mga ninong-ninang sa kalamam at papa. Exposure na ako sa gospel before, way before. Ilang years yun? 2 years, 3 years before, bago ako 4 years, bago ako makapakinig ng gospel, meron na akong alam. Kahit na of course, hindi naman full unpacking, pero may alam na ako doon. Tapos experiences pa ng kasalanan. Doon nangyari yun. So, ang gusto natin ay clear teaching kaysa sa instant results. Clear teaching kaysa sa instant results. Kasi kapag nag-focus tayo sa instant result, doon tayo papasok sa methodology nila, Finney. Sa decisionism tayo papasok niyan. So, ano yung mga common techniques? Shortened formula for the message. Kasi instant nga eh. Kaya pinapaikli. Sobrang ikli. Na basic na basic. Basic na basic pa. Ano pa? Dictation of prayer of acceptance. Sundan mo na lang ako. Kahit hindi mo maintindihan, sundan mo ako. Masisave ka na. Ano pa? Man-given assurance of salvation. So yan, una, shortened formula for the message, ABC of salvation. Accept that you're a sinner, believe in the Lord Jesus Christ, confess with your mouth. ABC, save ka na. Christian ka na. Poof, Christian ka na agad. For spiritual laws, kasama rin yun doon. Romans Road, diba? Kami, hindi kabisado ko dito. Romans chapter 3, verse 10. Romans 6:23. Ayan. So, kabisaduhin mo lang yun, wala. Kabisado mo na kaagad. So, yung goal ay mag-agree lang sila sa'yo. Yun lang yung goal. Kapag ginamit mo tong mga shortened formula, agree ka ba makasalanan ka? Oo. Agree ka ba namatay si Jesus para sa makasalanan? Oo. Gusto mo punta sa langit? Oo. Gusto mo ba siyang tanggapin ngayon? Oo. Okay. Tapos na tayo dito. So, ang iniisip nila, yung pag-acknowledge or tinatawag nating assent, enough yun. Akala nila pag nag-agree yung isang tao dun sa mga truths na yon ay okay na yon. Pero alam natin hindi totoo yun eh. Kasi may tatlong parts yung saving faith. Una ay yung notitia, yung knowledge, kailangan alam mo yung gospel. Pangalawa, yung assent. Kinikilala mo na totoo. May totoong Jesus na nabuhay, totoong namatay siya sa krus, totoong namatay siya para sa mga kasalanan. Assent yun, nag-agree ka na totoo yun. Pero yung pangatlo, yung fiducia. Pinagkakatiwala mo talaga yung walang hanggan mo, pinagkakatiwala mo talaga yung kapatawaran mo sa Kanya. Ito yung elements ng saving faith. Pero ang nangyayari, para sa mga sinners, ang nangyayari, rather sa mga nag-share ng gospel, okay na sa kanila yung dalawa. Minimum understanding, notisya, mag-assent ka lang, yes ka lang ng yes. Agreement na, okay na yon. Yun yung problem, na hindi na maximum yung understanding, less na yung conviction of sin, ang product ay instant conversion daw. Kaya habang sinashorten yung formula, yung mga essential elements ng gospel, na-skip. Tuloy, na-stereotype yung gospel. There is a stereotyping of the gospel that depersonalizes it to the individual situation. Parang, eto lang yun. Wala na akong pakialam kung ano nangyari sa'yo. Wala na akong pakialam kung anong naiisip mo. Wala na akong pakialam kung ano naiintindihan mo. Basta eto yun. Pero hindi ganun eh. Hindi ganun. Kailangan maintindihan niya yung personal niyang kasalanan.
Hindi lang makasalanan siya, katulad ng iba, na siya mismo. Meron siyang mga literal na sarili niyang ginawang kasalanan. Hindi katulad ng iba, siya lang. Yun dapat niya maintindihan ng nakikinig. Siya mismo yung nagkakasala. At meron siyang, ito mga list ng sarili niyang kasalanan. Dapat wala sa vocabulary na katulad nila. Hindi yan ang pinag-uusapan, ikaw. Personally. At kung personally, naniniwala ba sila sa gusto ba nilang mapatawad mula sa mga kasalanan na yon? So, sinashorten yung formula, essential ng elements ng salvation, nawawala, nasi-stereotype. Kaya yung gospel, it is sometimes explained and taught for the individual. The gospel is something, rather, not sometimes, something to be explained and taught for the individual to understand. So, Acts chapter 28, verse 30. Pangalawa, dictated prayer of acceptance. Ito na, magbago na yung vocabulary. Imbis na repent and believe the gospel, ang common na accept Jesus in my heart. Pero, don't get me wrong, kasi may truth naman doon. Kasi sinabi sa John chapter 1, verse 12, to those who receive Him, to them He gave power, the right to become sons of God. May totoo naman yun na sila na mga tumanggap. Pero, kapag yun lang yung vocabulary, kapag wala na ibang literal vocabularies ng repentance, faith, confession of sin, yun na yung problem. Tapos kapag yung soul winner na yung nagdi-dictate kung sino iligtas at kung sino hindi, dito na yung nangyayari na imbis spirit work, yung evangelism at yung belief sa gospel, nagiging nakabase na siya sa technique. So, ano yung point? Sa regeneration, ang Holy Spirit ang nagtuturo, nagbabago, at sumasakop dun sa kalooban ng mga nakikinig. At kapag nangyari yon, hindi niya na kailangang diktahan kung ano yung sasabihin niya. Ang isang illustration nga dito ng ibang mga theologians, hindi mo na kailangan turuang umiyak yung bata. Iiyak siya. Dahil buhay siya, iiyak siya. Ganon din yung makasalanan, iiyak siya sa Diyos. Patawarin mo ko, Panginoon. Bigyan mo ko ng kapatawaran dahil kay Jesus. The transformation from death to life does not happen by putting words in the lips of a sinner. Pangatlo, yung assurance, kung sino yung ligtas. Kasi ang nagbibigay ng assurance ay ang Holy Spirit, hindi ang tao. Ang nagbibigay ng assurance ay ang Holy Spirit, hindi ang tao. Kaya ang basis ay kung ano yung nangyari, di ba sabi sa John 3, hindi mo makikita kung saan nandun yung Holy Spirit, katulad na hindi mo nakikita yung hangin. Pero, alam mo kung nasan yung hangin dahil nakikita mo yung resulta. Nakikita mo kung nasan, ano yung naihipan ng hangin, ano yung dinadalhan niya. Ganon din daw sa banal na spirito. Yung Holy Spirit ang nag-a-assure kung nasaan yung result ng ginagawa ng Holy Spirit. So last, questions. Number 1, yung saving response ba sa gospel ay reducible to an outward act? Meron bang tinuturo yung Bible na mag-assure na Christian na isang tao? May mga tinuturo na mga texts, John 2:6, Mark 10, Mark 13. Meron naman talaga na mga external acts, pero hindi katulad ng mga decisionistic approach ngayon na na-expose sa empty professions nila. Ang lakas na, di ba? Hindi ko na, rinig nyo pa ako. Rinig nyo pa ako. Dito, behind those outward techniques is the arrogant insistence of man to be under control of the most divine work of God in the soul. Kasi itong ginagawa na conversion, pagkilos ng Diyos yan eh. Pero sa time na nagiging decisionistic yung approach, parang gusto pa rin natin bilang mga tao, tayo pa rin yung may control. Sila, ang dami nating wala sa control natin eh. Pero sa panahon na to, maging sa Christianity, gusto natin tayo pa rin masusunod.
tayo pa rin nagdedesisyon. Hawak pa rin natin yung lahat. So, kaya natin sinabi na merong outward sign talaga para magpakita ng saving faith dahil meron naman talaga in the form ng baptism. Baptism, yung sign na nagpapakita na may saving faith yung tao. Kaya alam niyo sa New Testament, kapag may binaptize, doon sila kinikilala na Christian sila. Hindi kinikilala yung conversion testimony nila, doon sila, kung kailan sila binaptize, yun yung day na kinikilala sila ng faith na Christian na kayo. Ibig sabihin, yung mga hindi baptized ay hindi pa kinikilala na sila ay, kumbaga, formal hindi individual, formal na kinikilala sila na sila ay isang Kristiyano na. Kunyari, driver's license. Pag may lisensya ka, kilala na marunong ka mag-drive. Pwede ka bang marunong ka mag-drive bago ka mag-lisensya? Pwede. Pero, may formal na pagpapakita na okay ka mag-drive. So, pero katulad nun, may mga times na matagal, lalo na sa time natin na nakakorrupt. Hindi tama. Maging sila na hindi marunong mag-drive, binibigyan ng lisensya. Sila na mga hindi alam yung mga road rules, binibigyan ng lisensya. Ganon din sa baptism. Pero originally, yun yung sign. Kaya kasalanan na i-baptize so hindi Christian. At kasalanan na basta-basta lang nagbabaptize yung church. Kasi formal, divine, binigay talaga ni Jesus yan bilang sign para sa maging assurance ng mga, binaptize ako, Christian na ako. Meron kang ganong klaseng assurance. Hindi mo babalikan, sinabi ni ganito eh. Sinabi ni ganito, Christian daw ako. Hindi, babalikan mo yung baptism mo. Bukas yun yung preaching ni Pastor Erdy. So, sa Mark 1:9-13 sa baptism, regarding baptism. So, dahil sovereign yung Diyos sa salvation, aasa tayo sa paraan ng Diyos. May gospel message na pinapaturo sa atin at yung business natin ay i-teach siya saka mag-intercede. Yun yung goal natin. So, pangalawa, last, yung result ba ng decisionistic evangelism ay persevering. Kasi yan yung gaano karami sa mga crusades yung nagpatuloy sa faith. Gaano karami dun sa mga pinataas ng kamay nagpatuloy sa faith. Alam nyo, nung sinasabi kong na-convert ako, nung Bible study on Friday night, third year high school kami, magiging fourth year na kami, March, nagturo sa amin ng gospel yung panganay na anak ng pastor namin dati. Siya yung nagturo ng gospel. Lahat kami, hindi kami Christian. Mga kaklase namin, yung anak ng pastor, ate niya yung nagturo. Lahat kami, nag-sinner's prayer. Dalawa sa amin, nag-church. Pero ako lang yung binaptize. Tapos hanggang ngayon, may mga nakikita ko pa rin sila, may kanya-kanya silang buhay, pero wala na ni isa sa kanila yung nag-church. Wala. Biyaya ng Diyos, kaya nagpatuloy ako. Pero ang ibig sabihin, hindi dahil nag-sinner's prayer, persevering na yung result. Hindi ito yung formula. Hindi ito yung paraan. Naipatas mo lang kamay, punta lapit kayo dito, okay na kayo lahat. Hindi ganun. Kaya mag-aasa tayo dun sa paraan ng Diyos, hindi dun sa instant na pinapagawa ng Diyos. So, kung saan merong true conversion, yung list na i-expect natin sa kanila ay magpapatuloy sila sa faith. Ibabaptize sila, initially, magsasubmit sila sa church para ibaptize sila,
at magpapatuloy sila sa faith. Yun yung dalawa. Baptism, perseverance. Baptism and perseverance. At hindi ito demonstrable sa current skill. Hindi nila, wala sa usapin nila magpapatuloy. Ang gusto lang nila, basta makapasok kayo. Kaya yung sinasabi ko nga, may narinig akong isang preaching. Pwedeng mabuti naman intensyon niya, pero sabi niya, kakausapin ko dito yung mga hindi pa ligtas. Kayong mga ligtas, wag na muna kayo, okay na kayo eh. Ligtas na kayo. Oh my God. May ganong sense. May ligtas na kayo eh. Wala na kayong problema. May sense na parang once you're in, okay na yun. Wala nang usapin. Sure ball ka na. Yun yung doctrine ng one save, always save. Basta makapasok ka na, wala ka na daw kawala. May truth doon, may element ng truth, pero hindi ibig sabihin na wala nang expectation. At wala nang kahit anong gagawin. Dahil lang na save sila, tapos wala nang perseverance sa holiness, sa discipleship, sa mga mandates. Kasi pasok ka na eh. Para bang na-trap mo, huli. Ano ka na ngayon? Hindi ganon. Hindi ganon yung sinasabi sa atin. So, ang nangyayari dito, yung method, ang nangyayari, nagpo-produce siya ng false converts. Ang daming Christian daw. Ang daming Christian daw, at half-convert sila daw, at dahil hindi sila namumuhay according to the scriptures, tinatawag silang carnal Christians. Christian sila, pero carnal sila. Dati sa una naming church, mayroon pang tinuturo na sila na mga ibabaptize, magiging member ng church, magpapatuloy sa church, sila yung bride of Christ. Sila na mga maliligtas, pero hindi baptized at hindi daw papatuloy sa holiness, sila daw hindi bride of Christ. Tagapalakpak lang daw sila sa kasal ni Kristo sa kanong bride, baptist, bride, pag ganong klase ng teaching, na may special place yung mga holy Christians at merong lesser place yung mga carnal Christians. Pero hindi ganon. Hindi ganon tinuturo. Lahat ng Christians sanctified. Lahat ng Christians pinababanal. Kanina pinag-uusapan niya pa lang yung sa Roman Catholic Church. Sabi mo, may kawawa naman sila kasi hindi lahat saint. Christian sila pero hindi sila saint. Pero hindi ganon sa scripture. Sabi sa Corinthians, to the saints in Corinth. Alam niyo ba, yung Corinth, pinaka-problematic na church. Pero sabi ni Paul, na apostle, sabi wala apostle, lahat sila saints. Ibig sabihin, lahat saints, lahat nagpe-persevere, hindi lahat nasa same degree ng holiness, pero lahat nasa path of holiness. Lahat nagpapatuloy doon sa makipot na daan. So, hindi totoo na may carnal Christian. May mga growing Christian, pero walang unholy at hindi saint na Christian. Lahat ng Christian ay saints. So, basahin natin yung last. Ito si Peter Masters. Pwede pa basa. Peter Masters. Last ito. Today, there are vast numbers of unconverted people who at some time have walked the aisle in response to an appeal and been categorically told that they were saved. Now, the gospel has no sobering or challenging influence upon their consciences. They are cynics who have been through it all and come to the conclusion that assurance that they are converted because they once responded to an invitation. Many have joined churches only to spoil them. Being worldlings at heart,
they have brought their worldly taste into the churches. The invitation has not only spread delusion, but carried wood, hay, and stubble into the churches and into the ministry and seminaries also, to the great hurt of the churches of Christ. Salamat, Pet. Grabe. Sobrang talamak, sobrang daming churches na ang daming unconverted na tinatanggap nila. Dinedeclare nila na Christian. Kasama na yung pluralism kanina. Dinedeclare nila na Christian, umattend sa kanila, Christian na kagad, pinapapartake ng Lord's Supper, kahit sino umattend, dinedeclare na Christian na kagad sila. Kaya ang sabi ni Peter Masters, ang nangyari, ginagawa nila yung sinabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 2 or 3, if I'm not mistaken. Sabi kasi doon, hahasain lahat. Dadaan lahat sa apoy. Yung mga totoo lang ang lalabas. Pero ang sabi ni Peter Masters, ang ginagawa nila, sila mismo yung nagdadala ng kahoy. Sila mismo yung nagdadala ng mga false converts. Sila mismo yung nagpupush. Dala sila ng dala sa church ng false converts. Na binubuo na yung mga ministries, yung mga churches, yung mga seminaries, na binubuo ng mga false converts. Na hindi mga Kristiyano lahat. Kaya pansinin ninyo, yung mga outreaches, sinasabi na church plant sila, sinasabi nila church yun, pero wala pa namang membership. Sino yung mga Christian doon? Yung mga umattend lang. Paano naging church yun? Kung wala pang legitimate na mga kinikilalang mga Christians. Kahit gaano karami yung attenders, kung walang assurance ng baptism, saka nung perseverance, na sinimulan ng pagkita sa repentance and faith, ganito yung nangyayari. Kaya pansinin natin na sa mga camp-camp, ang daming mga pinapatanggap, tapos after, wala na. Kaya sa circles natin, yung camp pang Christian. Puro pang Christian yung camp. Kung Kristiyano ka na, eto. Kasi obligation ng sarili niyong church, yung evangelism. Obligation yan. Obligation ng family, yung evangelism. Obligation ng individual, yung evangelism. Sila yung merong obligation nun. At yung church ang magde-decide, magtitingin kung etong mga taong ito nagpa-profess ay totoong Christian. So sige, doon tayo magtatapos. Biglang bumuhos yung ulan Sige, anyway. Sige, question muna dito sa decisionism. Tapos, sa next ay, ibang overview na sa current evangelism. Yung sa sa conversion, 'di ba yung conversion ay instantaneous, hindi siya progressive. So once lang siya, Yes. once nangyari. So sa atin, necessary ba na malaman kung kailan yon definite time na yon? Yung ibig sabihin ng necessary, ay kailangan ba? Ang answer doon ay hindi naman. Kaya for example, may nag-apply for membership. Helpful, magiging helpful para sa church na malaman na kailan ka nakapakinig ng gospel, saan mo narinig, sino yung nagturo, tapos around kailan. Helpful yon, pero hindi sinasabing necessary. Kasi merong mga lumaki sa Christian families. Meron din naman na talagang walang church. Pero alam nila yung gospel later on. So, hindi siya necessary in terms lang ng full sense of the word na necessary. Ang iniisip ng iba, kailangan kong malaman yung time, date ng conversion ko. Kaya ako, alam mo, yung conversion ko, hindi ko maalala talaga. Yung exactong day, hinahanap ko mga sa calendar, ano yun? Kasi March siya, nung third year high school ako.
Friday night, inaalala ko. Hinahanap ko talaga siya kasi sa circle namin before, talagang alam nila yung date ng conversion Parang kabawasan sa'yo, pag hindi mo alam yun. Pero, giving the benefit of a doubt, parang gusto mo malaman yun kasi gusto mo magkaroon ng assurance. Na, ito yung special, sinasabi na, spiritual birthday ko. Pero, again, sa New Testament, ang assurance natin ay hindi dun sa subjective experience natin, kundi dun sa objective sacrament ng baptism. Yung time na binaptize ako, doon ako sure. Siyempre, sa faithful na baptism, doon ako sure na Kristiyano na ako. So parang mas okay na alalahanin yung baptism kaysa yung personal, yung time na ako. Ayun. Follow up. Question? Sino ba comment or komentary? Comment. Iyabang Hindi mo. Basta wag lang yung commentary ni Fini. Hindi mo, pero ano lang po parang yung last week po kasi parang napag-usapan lang natin na minsan nakakalimutan natin how glorious the message is. And kaya nagiging bukod din dun sa pagiging glorious ng message because yung source ng message na si God yung nagsasalita. And yung nagsabi yata si Peter nagsabi na it's our great privilege na mag-herald nung good news, or si J.I. Packer yata na it's a privilege for the church to preach the gospel. And meron kasing sense ng arrogance na pinagpapalit natin yung normal means of graces na dinesign ng Panginoong Diyos na kumbaga tested na throughout time, tapos pinagpapalit natin to something na instant results, ganyan. Mas exciting. Hina-highlight yung exciting methods over the message, which shows how we see God and His Word. May parang comment lang ako na how we view God and His Word or His Gospel shapes our methods or how we share the Gospel to others. So yun lang po. Thank you, bro. Ay. Ulo. Ha? Sakto. Ayun, Baptism. Winiwisikan ako. Sige, okay na yan. Okay mo na yan. Temporarily lang naman sige, yan dyan ka. Sige, naalala ko bro, sinasabi mo, ano pangalan nun? Anak ni Aaron? Ano yun? Nahab and Abihu? Nadab and Abihu. Nag-introduce sila ng strange fire. Nagana silang strange fire. Ito. Exciting to. ibang fire ito. Tapos yun pa yung nag-cause ng death. Hindi nagka-cause ng life. So thank you dun. Oops. Nagbabago yung, dalawa na. Ito sa paano po yung Naging dalawa bigla yung music. yung mga pastor po na Ito straight water. Sige po ate. yung ano po masasabi natin dun sa mga pastor na may napapanood kasi ako yung nagpo-crusade siya, nagpapagaling, naghihiling siya. Tapos yung one time na may lumapit sa kanyang totaling malala na yung sakit, parang hindi niya na kayang pagalingin. Ang palagi niya sinabi, balik ka na lang kasi wala pa yung parang talagang power niya na makapagpagaling siya. So, ano po ba yun? False, ano po yun? Pastor na dinadaan niya sa ganun. So, parang lalo lang po niyang niloloko yung mga tao sa ganun. Nakakalungkot lang po kasi, syempre yung
Yung Panginoon, hindi naman ganun eh. Opo. Diba? Marami pong naluloko sa mga ganun na malala na po pala yung sakit, hindi naman kayang pagalingin ng pastor, pinipilit pa rin niya. Nakakalungkot lang yung mga tao naniniwala. Ganun lang. Yun lang po yung ano ko lang. Ayun po. Dalawa lang po yung mga comment ko. Una, hindi po sila totoong nakakapagpagaling. Yun po yung una. Kahit yung mga sinasabi nilang kaya nilang pagalingin, hindi po totoo yun kasi wala nang gift of healing dahil exclusive yun sa mga prophets and apostles. Pagkatapos nila, wala na. Kaya sabi, even si Apostle Paul, sabi kay Timothy, drink wine, not just water, para sa stomach niya. Kung gusto ni Apostle Paul, pinagaling niya na si Timothy. Pero sabi niya, eto, maggamot ka muna. Tapos sa James, sinulat ni James, sabi niya, kung sino may sakit sa inyo, ipag-pray ng mga pastor. Ba't ipag-pray pa? Hindi pwede pagalingin naman. Ibig sabihin, merong time kung saan merong mga special healing yung Diyos, pero hindi yun permanent hanggang ngayon nangyayari. Natapos po yun sa time ng mga apostles. Kaya sa time na ng church, nauubos yung mga apostles, meron ng other means, mga binigay. Yun po yung isa. So, hindi po tayo naniniwala na totoo sila nakapagpagaling. So, hindi po natin alam. Baka yung iba, kakontsaba nila. Tapos, eto, hindi nila kakontsaba. Hindi nila kaya pagalingin. O kaya yung iba talagang naniniwala, akala nila gumaling sila, pero hindi naman talaga sila gumaling. Yun po yung tinatawag psychological effect na placebo effect. Kapag may mga ginawa po yan yung mga scientist na pinainom ng normal na gamot, yung isang may sakit, tas sabi nila, gamot to sa sakit mo. Pero totoo, hindi naman gamot sa sakit nila. Tapos, pakiramdam ko, gumaling ako. Kahit wala naman talagang epekto yung gamot. Pero, mental expectation, meron nangyayari psychologically sa kanila. Na dahil umaasa sila, pakiramdam nila, okay sila. May ganun po. So, pwedeng ganun yung nangyari sa mga napagaling. Minsan, malala pa kasi hindi pa nila pina-check up. Ayun na, dumidiretso agad po sila sa gano'n. At lalo pong lalala yun kung hindi napagaling. Yun po yung una. Pangalawa pong comment, dahil sa mga faith healers na ganyan, hindi mas lalong na-confuse yung mga tao sa kung ano yung totoong gospel. Yun na. Naiisip nila ang gospel tungkol sa paggaling ng sakit ko. Pero ang gospel ay hindi tungkol sa paggaling ng sakit ko. Kung hindi gamot sa kasalanan ko. Kapatawaran sa kasalanan ko, tanggapin ako ng Diyos para makapiling ko siya. Pero hindi yun ang naisip ng tao. Pupunta sila sa church, iisipin nila, sagutin ng Diyos yung karamdaman. Ganun. So, ano pa po yun? Una, false na. Pangalawa, deception pa. At mas nagkakaroon pa po ng confusion. Ayun. Thank you po, Pa. Sige po. Meron pa. Decisionism. So, comments or mga questions? Naisip ko lang po si Charles Finney, nabanggit niyo po kasi na Presbyterian. Ibig sabihin po ba parang tumiwalag siya sa church nila or yung parang may tawag silang synod eh. Kasi naging Pelagian siya eh. Binitawan niya yung doctrines of grace, I believe, na nag-trust dun sa human rather than ganun po ba yung nangyari? Actually, wala akong alam na formal na nangyari. Pero ang alam ko, nagkaroon ng division. May mga nag-support sa kanya, nag-side sa kanya, merong mga skeptic. Kasi ang nangyari talaga nun, totoong outwardly, parang nagka-revival. Talagang marami yung tumatawag kay Christ, marami yung parang excited sila sa faith. Ganun kasi yung revival eh. Conversion ng marami at greater sanctification ng mga Christians na. At sa time nila,
Second Great Awakening ang tawag. Kasi yung First Great Awakening, kala Edwards yan sa time nila. Ito, later na to. Ang tawag na iba, Second Great Awakening. So sa mga companion sila, sa mga kakilala nila, may mga naniwala, may mga skeptic. So, kaya nagkaroon sila ng parties na mga sumama kay Finney, naniwala kay Finney, ginaya si Finney, at meron din naman ng mga hindi agad-agad naniniwala sa ganong side. Kaya maging hanggang ngayon naman, hindi lahat ng Presbyterian ay tama. Di ba, even sa US, may dalawa, yung tama talaga na Presbyterian, PCA, saka PCUSA, di ko lang kabisado kung alin doon yung may liberal, tapos merong classical na Westminster talaga. Pero ganun yung nangyari sa kanila. Ang follow-up question ko doon, Pas, bilang church, kasi lumalaki tayo, nabanggit din yung kapag may new convert, ganyan, chine-check yung conversion nila. But paano makakatulong? Ano yung practical steps na pwede natin gawin as a church, as a regular church member para ma-keep yung purity nung pagtingin sa gospel, yung preaching, pagtingin dun sa conversion, na hindi tayo masasway din dun sa sarili nating methods. Kasi madaling sabihin na, ay, reform kami, hindi kami, but parang practical na side na, kasi madali yun parang subtle lang minsan, pero parang ano yung pwede nating i-pinpoint na pag dapat ito yung iwasan talagang no-nos, or at least to help us keep in step. Ito yung nasa scripture, ito yung paano po yan. Ang isa na napapansin ko ay yung mga celebrity preachers. May mga mindset tayo na kapag ito pinakinggan nila, mas maliligtas sila. Lahat gusto ipakinig kay Paul Washer, yung mga kakilala nila. Bakit? Kasi iniisip nila, mas okay to kaysa sa ordinary, ako yung mag-share, family worship. Mas gusto ko ito, special to. I think ako, personal observation ko yon. Gusto ko itong pakinggan nila. Kasi ganito effect sa akin Sa Reform Circles naman, pag si Pastor Noel pinag-ano ko dito, talaga naman, wala kang kawala. Although, we respect the clarity at yung homiletics, yung clarity, hindi unclear. Gusto natin yon. Pero kapag nakadepende tayo sa ganon, what's the difference? Nakadepende rin tayo dun sa kanila. Ayun yung isa ko napapansin, na possible na anong difference natin kung gano'n din naman pala tayo. Na parang hindi kikilos yung just sa ordinary, hindi kikilos yung just sa Bible reading, hindi kikilos yung just sa prayer, hindi kikilos yung just sa ordinary Sunday. Na kapag wala tapos ka, converted ka dito. Ayun yung personal ko lang. Thank you, bro. Tanong ko, Pastor, parang ang nakikita ko kasing sinasabi ng iba, merong side daw na kaya nila ginagawa yung ganito, yung mostly sa modern evangelical circle na merong ilaw, may tugtog, kasi binibase nila sa science na the more engaged you are yung five senses mo, the more na mas magkakaroon ng May understanding. spotlight. Ayan. Spotlight. In the more Tapos daw may tugtog. na Naman, audio naman. parang the more daw na mas nagkakaroon ng retention, parang education siya yung ginagawa nila psychological education. PowerPoint. Ganyan. Ang naisip ko na parang argument nila ay bakit tayo nag-i-stick doon sa ordinary? Like, meron bang sinabi ba talaga sa scripture na kailangan ordinary lang? Kasi ang sinasabi nitong side na to ay ganun sila mangaral, ganun sila mag-ebanghelyo kasi ganun yung afforded na
na method in their time. Wala silang means. Wala silang means na meron tayo Technological ngayon. advancement. Ah. Okay. So, paano natin sasagutin yung gano'n? Siguro dalawa yung comment ko dyan. Una, ang problem ay hindi yung senses, kung hindi yung heart. Yun yung isa. Pangalawa, hindi totoo na sa panahon nila, hindi nila afford yung ibang sensory na pagtuturo kaysa sa atin ngayon. Actually, meron silang sensory. May visual sila. Idolatry. Ang nag-iisa lang ang Judaism at ang Christianity na walang visual. Wala silang visual. Ang ginagamit ng Diyos ay yung written, sa words, saka yung audio. Dahil kaya nga siya tinawag na salita ng Diyos. Hindi litrato ng Diyos, hindi image ng Diyos, salita ng Diyos. You can read it para sa understanding kasi ang pinapakita lang no na hindi kayang i-grasp ng visual yung buong sense ng words. Kaya ang pinaka-best ay yung words. Yun yung ginamit ng Diyos. Kinausap niya si Adam and Eve. Salita. Kala Abraham, kinausap niya. Ganon din sa Israel, kinausap niya. Si Jesus, nung dumating, kinausap niya rin. Pagsusulat, pinapakinggan nila yon. Wala naman silang personal copies eh. Pinapakinggan talaga nila. So, merong mga ibang means, gumawa sila ng idols. Actually, yan ang sinabi ng Israel. Paglabas nila ng Egypt. Gusto namin magkaroon ng visual. Gusto namin ng PowerPoint. Ancient times. Gusto namin PowerPoint. Ayaw namin ng audio lang. Ayaw namin ng kinakausap lang ko namin. Gusto namin ng ibang sensory. Para mas ma-engage kami. Ayaw namin nung naririnig lang namin. Hindi ko sinasabi na walang part. Pero yun sa formal worship, ang meron tayo. Kaya sa mga worship, kasi basically doon evangelism is a worship eh. Ang meron ay yung simplicity ng word, ng salita. So yun yung gusto nating sabihin. At yung problem again, ay hindi yung senses, kundi yung heart. Kahit na ang isang sinner, i-ano mo pa yan, ang tawag doon, VR, virtual reality, lahat, nararamdaman mo, napapakinggan, naaamoy mo, nakikita mo, talagang bombarded na siya ng lahat ng senses niya, para na siyang ecstasy, parang nandun ka sa biblical times, sa VR, hindi siya magiging Christian. Magiging Christian siya kung kikilusan sa banal na spirito dun sa knowledge. Ayan. Ang kailangan ay maximum knowledge at pagkilos ng spirit, hindi maximum senses. Maximum understanding, maximum understanding is pagkilos din ng senses. Tapos, yung sa other ay audio, normally talaga ang pagkilos ng Diyos. Normally, lalo na sa New Testament. Lahat ng ceremonies, tapos na eh. Ang meron na lang na senses, yung dalawang sacrament. Baptism, maramdaman ko yung tubig, senses yun. Matikman ko sa taste, hawakan ko, yun ang sensory. Pero outside of that, wala nang iba. Na means na may pakilala yung Diyos. Pero, ayun, kahit anong ibang gagawin nila, scientific, na mga, para, for the, mangyari, hindi maximum understanding, maximum experience. Parang yung ginagawa sa mga movies, Pang business. talagang 3D, 4D, ano ka na, pati upuan mo gumagalaw, para lang ma-experience mo yun. Sipin mo yun, no?
Ganon yung modern church. May VR na nga eh. Sipin mo, ginanong ka ni Paul Washer, gumanon yung phone. Wow! Wow! It's all about you! Siguro yun lang yung comment ko, bro, na ang main primary talaga ay written, audio written, tapos yung pagiging, ang problema hindi yung psychological lack of experience, sensory, lack of sensory na experience, kung hindi yung heart. Kailangan talaga. Follow up dun, Pastor. Kasi isa sa mga, kasi nakaranas rin ako ng ganyan dati. Ang naalala ko dyan ay Meron pala sa G12 yung encounter, yan. yung parang pinaparamdam sa kanila yung pako daw ni Jesus. Ganito kasakit. Yan. Anyway, tuloy mo. Naalala ko lang bigla. Yun ba yung naranasan ko? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman ganun kaala. Oo. Pero parang ako sa isip ko, ang parang nira-rationalize ko kasi yung ginagawa namin dati. Oo. The more we touch yung emotion, the more na in their heart they would believe. Parang ganun yung nangyayari, yung emotional appeal kasi. Tapos ang accusation sa mga biblical na nag-evangelize, yung normal lang, is parang walang dating kung isip lang. So ang naisip ko, meron bang parang misunderstanding na nangyayari sa function ng puso at isip? Kasi parang nahihiwalay nila eh. So paano kaya yon? Kasi sa scripture, merong particular view sa heart at sa mind na meron siyang parang iisa siya. Minsan naman pinaghihiwalay siya, pero yung pagdidesisyon is kasama yung dalawa. So, isa ba yun sa mga problema sa evangelism sa panahon natin, na mali yung view natin sa relationship ng puso at ng isip, tsaka on how it was described sa scripture? We also live in an age kung saan mas pinaprioritize yung emotion. At mas yun yung target market. Yung sabi yung business model. Pag business model, i-atake nila kung ano yung appealing sa'yo. At pag tinarget nila yung appealing sa'yo, kakagatin mo yung product nila. Yung McDo. Bakit nag-LGBTQ bigla? Kasi nag-a-appeal sila sa mga LGBTQ. Nung nakita nila na, oops, parang hindi okay, naging family-oriented bigla yung nila. Kasi hindi naman sila, wala naman silang pakialam talaga dun eh. Wala silang pakialam kung anong gagamitin nilang bingwit. Ang pakialam nila, kagatin yung product nila, basta kumita sila. So, yun yung sinasabi ni Pastor nila, parang naging market yung Strategy. ng church. Parang gagamitin namin, kahit, sabi ni Moody, kahit anong paraan ang gamitin namin, basta kagatin nyo si Jesus, gagawin namin. As long as makagat niyo si Jesus. As long as kagatin nyo si Jesus. As long as kapitan nyo siya. So, ang isa sa pinaka-main way ay appeal to emotion. Yun talaga, appeal to emotion. Tapos, may flavor na ng Christianity yun. At kasi malakas yun yung appeal to emotion. Talagang dadalhin ka nun eh. Bakit sila nanonood ng ganitong nobela, TV nobela? Kasi attach sila emotionally. Bakit hanggang ngayon, sikat na sikat sa Pilipinas yung sampalan, kidnapan, kabitan? Kasi gustong-gusto yun ng mga Pilipino eh. Kaya tanong natin, ba't ganyan? Eh kasi yun yung gusto. Yung nag-a-appeal sa namin, may mangyaring ano. So, ang boring kapag walang ganon. So, ganun yung nangyari sa churches. I think, mas naging, parang naging marketplace. Mas naging business model kaysa sa biblical model yung ganong klase ng strategy.
Kaya ang gagawin nila, ano yung patok ngayon, gagamitin namin yun. Tapos, basta maging... Kaya ang iniisip ko niyan, totally wala na silang somehow pakialam sa understanding, sa mind. Kahit anong maisip mo, basta maging Christian ka. Tapos hindi related dun sa question mo, bro. Kaya lang ang downside nun is fleeting yung emotion. Kaya ngayon, Christian sila, pag wala na yung Emotion. emotion, wala na. Alis na ako. Pag camp, evangelistic camp, andyan kami, oh, Christian. After nun, 2 weeks, wala na. Kasi emotion, andyan yan eh. Pag galit ka na, mamaya, hindi ka na naman galit. Ngayon lang, pag isisiyan mo, nagalit ako. Saglit lang pala yun. Pag nakakain ka na, hindi ka na galit. O kaya naman, naiiyak ka, mamaya, hindi ka na naiiyak. Ganun yung emotion. Paiba-iba. Kaya, ayun ang masaklap kasi yun yung ginagamit nila. Tapos mamaya, wala na rin sila sa church. Kasi tapos na yung emotional hype nila. At dagdag comment ko lang yun doon. Pero ayun, additional. Parang naisip ko lang kasi parang masyado silang na-soak doon sa view ng emotion na binigay ng mundo. Yung worldly understanding about the heart. Kasi sa scripture, sa pagkakaalam ko, when the scripture talks about the mind, it's always connected dun sa heart na meron tayo. So hindi siya yung kagaya nung ginagawa sa TV na mag-isip ka, tas may puso ka pa. So parang wise to, tapos ito naman emotionally hindi naman yan satisfying sa'yo. Piliin mo yung puso mo. Pinaglalaban nila. So parang masyadong ganoon yung Ang puso o isip. understanding nila, which is hindi siya biblical eh. Kasi kung ang pagbabasihan mo about the heart is about kung ano yung naiintindihan ng isip. Palaging ganun yung scripture nakikipag-usap eh. Hindi siya hiwalay eh. So merong sense yung kasi yan yung ano eh, kaya maganda sa Christianity kasi naniniwala tayo sa body and soul lang eh. Yung dualism lang eh. While sa mundo kasi tatlo eh, trichotomy eh. So body, mind, spirit. So parang yung spirit connected siya more on sa heart. Parang ganyan yung view nila eh. So parang ganun ko siya nakakita na kaya madalas accusation sa mga Calvinist, mga head knowledge lang eh. Kasi gusto natin yung nag-iisip talaga tayo. Although hindi naman yung pambabrag. Kumbaga, ayaw lang natin na madadala emotionally ng hindi pinag-iisipan. Maaari namang sabihin nung iba na ng mga nasa kabilang side na hindi naman daw sila puro emosyon. Nagde-decide naman sila. Pero ang sagot, sa observation ko naman, ang sagot ko doon is nagde-decide sila kapag may naramdaman na sila. Yung kasi literal namang may kirot talaga sa dibdib kapag naano yung puso eh. So ako naranasan ko before ganun eh. Parang ang cool dito kumikirot, naiiyak ako. Kasi syempre yung utak natin functionally sa anatomy, yung puso yung nagpapump ng dugo sa utak. So kung ano yung stimuli na papasok sa isip, yun talaga yung umaano. Pero to clarify it, ano lang siya, kagaya na nga sabi ni Pastor na fleeting, stimulus lang, yung time lang na yun. Pero nasaan yung sense na pangmatagalan mo, naiintindihan mo ba talaga? Kasi in the end, yun yung tatanungin sa atin ng Diyos eh. Pagdating natin sa hukuman niya, tinatawag mo kung, why do you call me Lord? Yung preaching ni Pastor RD eh. Why do you call me Lord? Pero ito yung ginawa mo. So, ang galing no kasi lumalabas dito yung clarity na yung Diyos ay nakipag-usap sa atin sa pamamagitan ng salita niya. At ang gusto niyang paraan para lumapit din tayo sa Kanya is pakinggan lang yung salita niya. Kasi ako may background kasi ako sa sa linguistics nga na merong divide na descriptivist tapos yung prescriptive na kailangan
Yung prescriptive daw, yun daw yung mga masyadong traditional. Yung ginagawa natin sa preaching, traditional daw. Preachy. Preaching. So ano daw yun? Traditional daw siya. Kaya, kasi ang language daw, ever progressive. Parang nakikita ko yun na pattern sa mga churches ngayon na nag-a-adapt sila kung paano yung lengguwaheng nagbabago. Which is ang tinuturo sa atin is, since Diyos yun nangusap at pinili niya yung itong particular na context Language na na ganito. ito. Itong language na Context to, na to. yung context na ganito, yung ganito pamamaraan. Sino tayo para humusga? Ang sinasabi kasi nung mga nakausap ko na ganito, kanila yun, kasi panahon nila yun, kasi kultura nila yun. Wala. Ang uso lang sa kanila nun is yung Socratic method na pangungusap. Ganun yung accusation sa mga Christian Parang Socratic method daw tayo. Puro daw tayo dialogue. Mas matalino ka pa ba sa Diyos? Hindi naman sa ma-harsh, pero ang sagot talaga dun mas matalino ka pa ba sa piniling kaparaanan ng Diyos? Hindi siya discriminatory, pero ang pinag-uusapan dito is kung ano yung faithful doon sa reveal na salita. So, ayun lang yung naisip ko about sa yung decisionism na nangyayari sa panahon natin. Ayun, basta salamat. Salamat, bro. Sige. Tapos naalala ko kasi, kaya hinahanap ko, na sa Bible, although may term sa Bible na yung heart, lahat yun, heart, soul, mind, and strength, isa lang yun Oo, parang holistic. Pero mayroon ding tinuturo sa Bible na yung heart, yung gut. May ibang part pa ng katawan Parang pag sinabing emotion, heart, gano'n, yung gut mo. Hindi talaga ito, yung heart. Tapos, kino-compare yun na yung gut mo, yung instinct. Parang kung ano yung meron yung mga hayop. Kung mga hayop, bigla lang nagre-react. Hindi naman na pinag-isipan yun Nagre-react sila according to the instinct. Ganon din yung tao, merong gut. At ayaw natin na yun yung sundin natin. So, lahat tayo pinagkaiba kaysa sa hayop. Kung ano yung naramdaman mo, yun lang ang gagawin mo. What's your difference with the lower, without the image of God na nag-iisip na capacity natin bilang mga tao. So, hindi tayo nilikha para sundin yung guts, yung emotions natin. Kung hindi pag-isipan natin, bago tayo kumilos, most especially sa faith. Hindi lang dahil pakiramdam ko. Kung hindi, ano yung sinasabi talaga ng Diyos? Lalo na sa salvation. Yung hirap, no? Walang hanggan, pero pakiramdam ko yung... Pakiramdam ko sa iba. Sige. Parang naisip ko lang din ngayon na faithful siya dun sa paglikha ng Diyos sa tao. Yung paraan niya ng pagligtas din. Kasi ang naiisip ko, ang binigay sa atin is yung image of God. So, image of God is palagi siya nare-relate sa thinking. Even though more than siya doon. Yung rationality Pero ng part tao. siya. Part siya. Parang naisip ko, sobrang connected nung kaparaanan na binigay ng Diyos para sa kaligtasan doon sa paglikha niya sa tao. Kasi mostly talagang yung mga emotional appeal, nare-relate talaga siya sa guts mo yung parang emotional highs and lows. Sa guts talaga siya Pero when it comes to yung in my point of view, yung parang pinaka-essence ng man is yung image of God. So yun yung parang yun yung inaatake nung ordinary means of grace Yung image of God within us na parang ang guling lang, nagko-connect lang siya sa akin na lahat ng tao merong sensus divinitatis, yung sense of the divine. And yung sense of the divine na yun yung image of God na shrouded na dahil sa kasalanan na meron tayo. And ang ganda kasi sa kaligtasan, yun yung pinupuntirya nung kaparaanan na pinagkaloob pa rin ng Diyos. So hindi yung mga inimbento ng tao or hindi yung instinct lang natin na mas sumusunod sa kasalanan. So, ang galing, ang talino ng Diyos. Ang ganda nung kaparaanan ng pagpapalaganap niya ng ebanghelyo niya. Ayan. Sige, thank you. Tama na. Sige, may additional.
Naalala ko lang po yung article ni John Piper. May nagtanong kasi sa kanya, how progressive can Christians get? Tapos basahin ko lang, yung parang opposite nung pagiging progressive ay yung abiding. Mm. Di ba? Ang utos sa atin is to abide. Basahin ko dito. Let's take the word progressive. The reason this word has come to refer to people and views that go beyond what has historically been considered true to the Bible is not because the idea of progress is bad in itself. Yung parang sinasabi niya na bakit kayo nagsistick doon sa whatever's traditional. The reason the word progressive has taken on the meaning is because we want to progress away from the truth and toward error. Again, it boils down to our sinfulness. Tapos, yung sabi po doon sa 1 Corinthians na that you may learn by us not to go beyond what is written. Yes. Tapos Ano yung din sa, ito po yung ginamit ko doon, yung reference doon sa study ng women, yung women of the word, yung tungkol naman doon sa heart. Parang sinasabi niya dito na there's actually no conflict between the two. Na dapat appeal to mind, or kasi sinasabi dito, what we are missing is the important truth that the heart cannot love what the mind does not know. Yung parang sinasabi dito, laging una talaga yung mind. Kaya na-relate ko dun po sa sinabi nyo kanina na the goal is to clearly teach the gospel, the message. Ayun, this is the message of Romans 12:2, for our minds to be renewed. Not that the mind alone can affect transformation, but that the path to transformation runs from the mind to the heart and not the other way around. So, ayun, ang galing. Talagang, and parang naisip ko lang yung shinare ni Paul kanina na lahat kasi tayo binigyan ng Panginoon ng utak. Diba? Not everyone has the access to these images and yung mga stimuli nga, no? But fair ang Panginoon sa lahat. Ayan po. Thank you. Salamat. Naalala ko yung sinabi rin ni Vody Bocam na churches are producing Christians, quote unquote, who loves the Jesus whom they do not know. Parang mahal na mahal nila yung Jesus na hindi naman nakilala. Ibig sabihin, puro may sense na sinasabi na mahal nila si Jesus, sinasabi nila devoted sila kay Jesus, pero sino? Hindi nila masagot. Kasi, mahal ko si Lori. Sino si Lori? Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo siya kilala. So, ganun din yung sinasabi. So, maganda rin yung comment na hindi natin mapaghihiwalay yung, sa totoo lang, hindi nila kilala yung sinasabi nilang pinaniniwalaan nila, mahal nila, binibigyan nila yung buhay nila. Kaya, later, madali nilang i-deny. Kasi hindi naman nila kilala eh. Sige. Meron pa? Last? Sorry. Last. Hindi kasi nabanggit lang ni Paul kanina eh. Parang naalala ko lang si Judas, di ba kasama niya ang Panginoon. Lahat ng extrasensory na yung miracles nandun, pero tinatwa pa rin niya yung Panginoon. Ay, hindi lang si Judas, marami pa. Yung sa John 6:66 na gusto lang pala nila tinapay. Pero akala nila, Grabe yung verse na yun pero akala nila ang Panginoon eto, tapos tumalikod sila. Pero kumbaga it's really God who draws us near. The Father draws us near to see Christ. And siguro yung part din na na yung part na yung tayo as God's people, for us to know God, napakalaking privilege. And yung sinasabi rin sa scripture na reason with me, come, yung sa Isaiah yun na sinasabi niya sa Israel, come, let's reason together. Ganun yung Panginoon, hindi dahil parang elitista ang Panginoong Diyos na gusto lang niya, nag-iisip lang tayo na matalino, pero yung part din na sa Proverbs na gusto niya magbigay ng wisdom to the simple. Merong challenge for us to know God because ang liit lang nung nalalaman natin eh. Na the more we know God, the more we know kahit yung pag-ibig, hindi pwedeng walang katotohanan. Na the more we know God, the more we know who truly God is and who truly we are in Him, na parang ano ba yung purpose ko, sino ba ako sa Kanya, gaano pala niya ako kamahal. Ang galing nga lang talaga nung design ni God
in that relationship. And I believe medyo ano lang no, idaan ko lang po yung nabanggit sa pagiging triune ni God na I believe God fully knows, yung kumbaga may sense na they fully know each other, yung three persons, and then talagang may ganong intimacy na we can only imagine and fathom na parang tayo as His creation, we are being invited to that kind of relationship. Communion. Na wow, Lord, salamat na gusto mo pala kaming ganito mag-progress. Yun yung progress na hindi nila alam na progress into yung sense na the more we know God, the more we love Him, the more we know God, the more we worship Him and grow into His likeness. Ayun po, yun lang po. We grow in the grace and knowledge. Opo, yun. Tama. Communion kasi yun eh. Salamat, bro. Sige, pray po tayo dahil 7:30. So, para makapag, tayo. So, let's pray. Let's pray. Diyos namin, we praise you dahil totoo po na ikaw yung kumikilos sa puso't isipan. Ikaw, Amang, tumatawag sa amin, nagtuturo sa amin sa Panginoong Jesus. Ikaw, Banal na Espiritu, ang magbibigay ng ikalawang kapanganakan, nagbibigay ng konbiksyon, nagbibigay ng pagsisisi, nagbibigay ng pananampalataya, nagtuturo sa bibig kung ano yung dapat niyang sabihin at ikumpisal sa kung sino si Jesus. Ikaw rin naman, Diyos Anak, ang nakikita namin na nag-iisang daan papunta sa Ama, nag-iisang katotohanan, nag-iisang nakakapagligtas na katotohanan, nag-iisang bumuo at tumapos at nagbigay ng pinali ng tipan ng biyaya. Ikaw lang yan, Panginoong Jesus. Salamat, Trinidad na Diyos. Turuan niyo po kami na maintindihan namin yung mga desisyon namin sa pagsunod sa iyo, desisyon namin sa pagiging Kristiyano ay unang ikaw ang gumawa at hindi dahil sa sarili naming mga dormant moral powers, kung hindi mirakulo. Kami ng mga hindi Kristiyano, anak ng kadiliman, naging anak ng liwanag. Kami ng mga patay sa kasalanan ay nabuhay na muli. Kaya ikaw lang makakagawa nun, Diyos. Maraming salamat po. Bigyan niyo kami ng katapatan sa mga ordinaryong paraan ng pag-iebanghelyo at hindi namin madaliin kung hindi manatili sa binibigay mo ng mga ordinaryong means. Pinupuri ka namin pag ibayuhin mo yung mga natutunan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.